Ang biglaang pagpanaw ni Jesse Robredo ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa siyang leader na hinangaan ng marami dahil sa kanyang pagiging tapat, simple at tunay na lingkod bayan. Sa bawat hakbang niya sa serbisyo, dala niya ang pag-asa ng mga Pilipino para sa mas malinis at makataong pamahalaan. Agosto 18, 2012, isang pribadong eroplano ang bumagsak sa karagatan ng Masbate, sakayang isang leader na kilala sa kanyang tapat na pamumuno. Ang trahedyang ito ay naganap sa gitna ng kanyang paglalakbay para sa isang mahalagang misyon na nagdulot ng matinding lungkot at pagkabigla sa buong bansa. Mabilis na kumalat ang balita, kasabay ng mga tanong, aksidente lang ba ito o may mas malalim na dahilan? Sa bawat ulat at balitang lumabas, mas lalong lumalim ang pagdududa ng publiko. Bilang kalihim ng DLG, si Robredo ay may hawak na sensitibong investigasyon, mga anomalya sa armas, iligal na pagtutroso at jueteng. Marami siyang nilalaban ng katiwalian at hindi natatakot na harapin ang mga makapangyarihan. Sinasabing may dala siyang mahalagang dokumento noong araw ng kanyang huling paglipad, dahilan ng mga teorya ng sabotahe. Ang mga dokumentong ito raw ay maaring maglantad ng malalaking pangalan at sindikato. May mga usap-usapan patungkol sa posibleng pagtataksil mula sa mga taong malapit sa kanya. May mga nagsasabing hindi lahat ng nasa paligid niya ay tunay na kaalyado. Lumitaw ang mga haka-haka na may mga lihim na galaw sa likod ng trahedya. At may mga taong gustong patahimikin si Robredo dahil sa kanyang tapang at prinsipyo. Opisyal, sinabing problema sa makina at pagkakamali ng piloto ang sanhi ng pagbagsak. Ngunit may mga eksperto at taga-subaybay na nagdududa sa naging resulta ng investigasyon. Ngunit para sa marami, hindi sapat ang paliwanag na ito. Maraming tanong ang nanatiling walang kasagutan at tila may mga detalye na hindi pa rin nailalantad. Ang pagkawala ni Robredo ay nag-iwan ng malaking katanungan na patuloy na bumabagabag sa publiko. Sa bawat taon na lumilipas, mas lalong tumitindi ang pagnanais ng mga tao na malaman ang buong katotohanan. Ang kanyang buhay ay kwento ng prinsipyo at serbisyo, ngunit ang kanyang kamatayan ay nananatiling misteryo. Sa kabila ng lahat, inspirasyon pa rin siya sa mga nagnanais ng tunay na pagbabago. Hanggang ngayon, ang alamat ni Jesse Robredo ay patuloy na pinag-uusapan. Sa mga talakayan, social media at mga pagtitipon, buhay na buhay pa rin ang kanyang alaala. At ang tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw ay nananatiling palaisipan. Isang misteryong patuloy na hinahanap ng sagot ng sambayanang Pilipino. Si Jesse Manalastas Robredo ay isinilang noong Mayo 27, 1958 sa Naga, Camarines Sur, kina Jose Chan Robredo Sr. at Marcelina Manalastas Robredo. Ang Naga ay isang lungsod na puno ng kasaysayan at kultura sa rehiyon ng Bicol. Sa mga makalumang kalsada at tahimik na pamayanan dito, unang namulat si Jesse sa mga simpleng pangarap at pang-araw-araw na buhay ng mga Bicolano. Siya ay nagmula sa isang pamilyang may lahing Pilipino at Chino. Ang kanyang lolo sa ama na si Lim Paico ay nagmula sa Fujian, Sina at lumipat sa Pilipinas noong simula ng ika-20 siglo. Kinuha nito ang apelyido ng paring nagbinyag sa kanya, kaya naging Juan Lim Robredo. Ang Hokkien Chinese name ni Jesse ay Lim Piengti. Mayroon siyang isang kapatid na lalaki at 3 kapatid na babae. Ang kanilang pamilya ay kilala sa pagiging masinop, masipag at mapagkumbaba. Lumaki siya sa isang tahanang pinahahalagahan ang edukasyon at integridad. Sa bawat araw, tinuturuan siya ng kanyang mga magulang ng kahalagahan ng sipag, tiyaga at katapatan. Mga aral na naging gabay niya sa paglaki. Ang kanyang amang si Jose, bagamat bulag, ay naging matatag na haligi at inspirasyon. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi ito naging hadlang upang magtaguyod ng pamilya at magbigay ng magandang halimbawa kay Jesse. Ang pamilya Robredo ay kilala sa Bicol, ngunit namuhay sila ng simple at malapit sa mga tao. Madalas silang makikitang nakikisalamuha sa mga kapitbahay, laging handang tumulong sa nangangailangan. Ang mga aral ng kanyang ama at ang koneksyon sa komunidad ang humubog sa kanyang karakter. Dito niya natutunan ang tunay na diwa ng malasakit at pakikipagkapwa-tao. Ang pagkabata ni Jesse sa Naga ang nagtanim ng pagmamahal sa bayan at pagnanais na maglingkod. Bata pa lang siya, aktibo na siya sa mga gawaing pangkomunidad at palaging handang tumulong sa iba. Dito niya unang nakita ang mga hamon ng lungsod, ang kahirapan, kakulangan sa oportunidad at ang pangangailangan ng pagbabago. Ngunit nakita rin niya ang pag-asa at lakas ng loob ng mga taga-Naga. Natapos ni Robredo ang elementarya sa Naga Parochial School
at pumasok sa high school sa Ateneo de Naga University noong 1970. Nakuha niya ang kanyang undergraduate degrees sa Industrial Management Engineering at Mechanical Engineering sa De La Salle University. Noong 1985, nagtapos siya ng Masters in Business Administration sa University of the Philippines, Diliman, bilang iskolar at pinarangalan bilang Graduate School and Faculty Organization Awardee para sa kahusayan sa pag-aaral. Kalaunan, tinanggap siya bilang Edward Mason Fellow at nagtapos ng Master of Public Administration mula sa John F. Kennedy School of Government ng Harvard University noong 1999. Iginawad ng Far Eastern University kay Robredo ang Doctorate in Humanities, honoris causa, noong ika-4 ng Abril 2008 bilang pagkilala sa kanyang mga pagsisikap na paunlarin ng Naga. Sa kabila ng oportunidad sa Maynila, pinili niyang bumalik sa Naga upang maglingkod. Alam niyang dito siya higit na makakatulong at makakapag-ambag sa pag-unlad ng kanyang minamahal na lungsod. Ang kanyang pinagmulan ang nagbigay sa kanya ng kakayahang kumonekta sa lahat ng antas ng lipunan. Dahil dito, naging madali para sa kanya ang makinig at umunawa sa mga hinaing ng bawat mamamayan. Ito ang naging pundasyon ng kanyang tagumpay bilang leader na malapit sa puso ng masa. Isang leader na tunay na naglilingkod, nagmamahal at nagpapakumbaba para sa kanyang bayan. Mula Naga Parochial School hanggang Ateneo de Naga, nahubog si Jesse sa talino at prinsipyo. Sa De La Salle University, kumuha siya ng Industrial Management at Mechanical Engineering, patunay ng kanyang determinasyon. Nagtrabaho siya sa San Miguel Corporation, ngunit nanaig ang tawag ng serbisyo publiko. Iniwan niya ang korporasyon at bumalik sa Bicol bilang Program Director ng Bicol River Basin Development Program. Dito niya unang naranasan ang tunay na hamon ng serbisyo publiko. Ang karanasang ito ang nagbukas ng pinto sa politika. Nakita niya ang pangangailangan para sa tapat at epektibong liderato sa lokal na pamahalaan. Ang desisyong ito ang nagtakda ng direksyon ng kanyang buhay. Mula pribadong sektor, tumalon siya sa mundo ng paglilingkod. At dito nagsimula ang kwento ng isang leader na magbabago sa Naga. Sa pagbabalik ni Jesse sa Naga, nakilala niya si Lenny Gerona, isang kasamahan sa serbisyo, pro bono lawyer, at kalaunan ay naging katuwang sa buhay. Si Lenny ay naging vice-presidente ng Pilipinas at ngayon alkalde. Ang kanilang pag-ibigan ay nabuo sa gitna ng pagtulong sa kapwa at pagmamalasakit sa Bicol. Ikinasal si Jesse at Lenny noong Hunyo 27, 1987 at bumuo ng isang pamilyang matibay sa prinsipyo at pagmamahalan. Biniyayaan sila ng 3 anak na babae, sina Jessica Marie Aika, Janine Patricia Tricia at Jillian Therese. Sa kabila ng abalang buhay pampubliko, siniguro ni Jesse na maging isang ama at huwaran sa kanyang mga anak. Ang kanilang tahanan ay nanatiling simple at puno ng pagmamahalan. Pinalaki nila ang mga anak sa pagpahalaga sa integridad at serbisyo. Ang pamilya Robredo ay naging simbolo ng pagkakaisa at lakas sa gitna ng hamon ng politika. Sa edad na 29, tumakbo si Jesse bilang alkalde ng Naga noong 1988. Isang sugal laban sa makapangyarihang tradisyonal na politiko. Siya ang naging pinakabatang alkalde sa kasaysayan ng lungsod. Nanalo siya at naging isa sa pinakabatang alkalde sa bansa at muling nahalal ng 5 beses dahil sa tiwala ng mga taga-Naga. Hinarap niya ang katiwalian, kakulangan sa serbisyo at kawalan ng tiwala ng tao sa gobyerno. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa engineering at management para sa reforma. Pinatupad ang makabagong pamamahala at transparency sa gobyerno. Pinutol niya ang ugnayan sa sariling tiyuhin dahil sa prinsipyo. Nilabanan niya ang iligal na sugal at sinibak ang mga tiwaling opisyal. Unti-unting umangat ang Naga mula sa pagiging third-class city tungo sa modelo ng pag-unlad, kinilala sa buong bansa dahil sa kanyang mga reforma. 6 na termino siyang naglingkod, patunay ng tiwala ng mga taga-Naga at ng kanyang epektibong pamumuno. Ang kanyang pamumuno ay nagbunga ng pagbabago at inspirasyon at kinilala siya sa buong Asia nang tanggapin niya ang Ramon Magsaysay Award for Government Service noong 2000. Si Jesse ay naging huwaran ng batang leader na may tapang, integridad at dedikasyon sa tunay na serbisyo publiko. Hindi lang infrastruktura ang iniwan ni Jesse sa Naga, kundi isang makabagong pamahalaan na naging huwaran sa buong bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinulong niya ang kultura ng partisipasyon at transparency
kung saan ang bawat mamamayan ay may boses at papel sa pamahalaan. Itinatag niya ang Naga City People's Council, isang inobatibong mekanismo na nagbigay ng opisyal na puwesto sa mga sektor ng lipunan sa paggawa ng desisyon. Sa ganitong paraan, naging bukas ang pamahalaan sa suhestiyon, puna at partisipasyon ng mamamayan. Inilunsad din niya ang iGovernance, isang digital platform na naglalantad ng lahat ng transaksyon at datos ng lungsod, isang hakbang na noon ay bihira sa Pilipinas. Ang kanyang sinelas leadership ay naging simbolo ng pagiging abot kamay, simple at tunay na lingkod bayan, isang leader na laging kasama ng tao. Sa mga reformang ito, umangat ang Naga mula sa pagiging ordinaryong lungsod tungo sa pagkilalang Most Improved City in Asia. Tumanggap ang lungsod ng maraming galing PUC Awards, patunay ng epektibo at makabagong pamamahala. Noong 2000, ginawaran si Robredo ng Ramon Magsaysay Award for Government Service, isang internasyonal na pagkilala sa kanyang liderato at reforma. Ang kanyang pamana ay naging modelo ng mabuting pamamahala, transparency, partisipasyon at malasakit na tularan ng mga lider sa buong bansa. Ang kanyang mga reforma ay nagbukas ng pinto para sa mas makabuluhang partisipasyon ng mamamayan at mas bukas na pamahalaan. Hanggang ngayon, ang Naga ay patuloy na inspirasyon ng pagbabago, isang patunay sa di matatawarang pamumuno ni Jesse Robredo. Noong Hulyo 9, 2010, formal na itinalaga ni Pangulong Benigno Aquino III si Jesse Robredo bilang kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DLG. Dinala niya ang mga reforma at prinsipyo ng pamamahala mula sa Naga patungo sa pambansang antas na layuning gawing mas tapat at epektibo ang mga lokal na pamahalaan. Isa sa kanyang pangunahing inisyatibo ang Full Disclosure Policy, isang patakaran na nag-aatas sa lahat ng LGUs na isapubliko ang kanilang budget, gastusin at iba pang mahalagang dokumento para sa mas malawak na transparency. Inilunsad din niya ang Seal of Good Housekeeping, isang parangal at insentibo para sa mga lokal na pamahalaang sumusunod sa tamang pamamahala at matapat na paggamit ng pondo. Sa kabila ng limitadong kontrol sa Philippine National Police, matapang niyang hinarap ang katiwalian at iligal na sugal at pinatibay ang kampanya laban dito. Nagpatupad siya ng one-strike policy laban sa mga tiwaling opisyal ng pulisya, isang mahigpit na patakaran na agad na nagpaparusa sa mga sangkot sa anomalya. Dahil sa kanyang matatag na paninindigan, marami siyang nakaharap na pagsubok at kritisismo, ngunit hindi siya natinag sa kanyang prinsipyo. Ang kanyang pilosopyang matino at mahusay ay naging pamantayan ng serbisyo publiko at inspirasyon sa mga lingkod bayan. Hanggang ngayon, si Jesse Robredo ay kinikilala bilang simbolo ng integridad, reforma at tapat na paglilingkod sa gobyerno ng Pilipinas. Sa mga huling araw bago ang trahedya, abala si Jesse Robredo sa kanyang tungkulin bilang kalihim ng DILG, dumadalo sa mga pagpupulong, nagsasagawa ng inspeksyon sa mga proyekto, at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal. Agosto 18, 2012, mula Cebu, sumakay si Jesse sa isang Piper Seneca papuntang Naga, kasama ang aide na si June Abrasado at 2 piloto. Ilang minuto matapos mag-take-off, nagkaaberya ang makina ng eroplano. Ayon sa opisyal na ulat, nagkaroon ng engine failure habang nasa ere. Sinubukan ng mga piloto na mag-emergency landing sa Masbate Airport, ngunit hindi naabot ang runway. Bumagsak ang eroplano sa dagat malapit sa baybayin ng Masbate. Si June Abrasado lang ang nakaligtas at agad na nailigtas ng mga mangingista. Mabilis na naglunsad ng search and rescue operation ang Philippine Coast Guard, Navy at mga local na volunteer. 3 araw na walang tigil ang operasyon, gumamit ng sonar, divers at mga bangka upang hanapin ang wreckage at mga sakay. Agosto 21, natagpuan ang katawan ni Jesse Robredo sa loob ng fuselage ng eroplano, nakaupo pa rin sa kanyang silya, isang paalala ng kanyang dedikasyon. Ayon sa opisyal na findings ng Civil Aviation Authority, mechanical failure at pilot error ang naging sanhi ng aksidente. Ang balita ng kanyang pagpagkamatay ay nagdulot ng malawakang pagluksa at pagkakaisa ng sambayanan. Libo-libong Pilipino ang nagtipon-tipon upang magbigay pugay at magdasal para kay Jesse Robredo. Isang lider ng pag-asa at tapat na lingkod bayan ang nawala sa trahedya, ngunit ang kanyang alaala ay nananatiling inspirasyon sa marami. Ang trahedya ay nag-iwan ng sugat sa puso ng sambayanan, ngunit nagpatibay rin ng diwa ng pagkakaisa at malasakit.
Opisyal na sinabi ng mga autoridad na technical failure at pilot error ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano ni Jesse Robredo. Ngunit sa kabila ng pahayag na ito, marami pa ring Pilipino ang nagdududa at naghahanap ng mas malalim na paliwanag sa likod ng trahedya. Maraming tanong ang naiwan. Bakit nangyari ito sa isang lingkod bayan na kilala sa kanyang katapatan? Sa bawat kanto, may mga usap-usapan at kwento ng mga bagay na hindi raw isinapubliko, kaya't mas dumami pa ang mga haka-haka kaysa sa mga sagot. Isa sa mga teoryang lumutang ay ang sabotahe. Si Robredo ay kilala sa kanyang matapang na kampanya laban sa katiwalian at malalaking sindikato. May mga nagsasabing may mga taong gustong patahimikin siya dahil sa mga investigasyong kanyang isinusulong. Sinasabing may dala siyang sensitibong dokumento sa huling biyahe, mga papeles na maaring maglantad ng katiwalian at magbunyag ng mga lihim na gustong itago ng ilan. Ito ang naging ugat ng mga espekulasyon na may mas malalim pang dahilan sa likod ng aksidente. May haka-haka ring may pagtataksil mula sa loob ng kanyang sariling grupo, mga taong pinagkatiwalaan niya, ngunit maaring may ibang motibo. Sa kabila ng lahat ng ito, walang matibay na ebidensya, kaya't nanatili ang lahat sa espekulasyon at mga kwento ng mga saksi na hindi rin sigurado. Ang kawalan ng tiwala sa sistema ay nagpalakas sa mga teoryang ito, at bawat bagong detalye ay tila nagdadagdag lamang ng pagdududa. Hanggang ngayon, ang tunay na dahilan ng trahedya ay hindi pa rin ganap na malinaw. Patuloy ang paghahanap ng mga sagot, ngunit tila mas lumalalim ang misteryo. Ngunit higit pa sa mga teorya, ang pamana ni Jesse Robredo ay nananatiling buhay. Bilang dating mayor ng Naga, ipinakilala niya ang Tsinelas leadership, isang estilo ng pamumuno na malapit sa tao, simple at tapat. Sa kanyang panunungkulan, naging modelo ang Naga City sa good governance, transparency, at participatory democracy. Inalala siya ng sambayanan bilang isang lingkod bayan na nagbukas ng pinto para sa ordinaryong mamamayan, nagpatupad ng mga reforma laban sa katiwalian, at nagbigay inspirasyon sa marami. Sa kanyang pamilya, siya ay isang mapagmahal na asawa at ama na nagiwan ng huwaran ng kababaang loob at dedikasyon. Para sa marami, ang hustisya ay makakamtan lamang kung malalaman ang buong katotohanan sa likod ng kanyang pagpanaw. Isang katotohanang patuloy na hinahanap at inaasam ng sambayanan.